Sa bawat kanto ng Pilipinas, may isang bagay na halos hindi nawawala. Ito ang street food. Mula sa usok ng iniiyaw na isaw hanggang sa matamis na amoy ng banana Q, ang mga pagkain ito ay hindi lamang pampalipas gutom. Bahagi sila ng ating kasaysayan. Bago pa dumating ang mga Kastila, mayroon ng mga pamilihan kung saan nagbebenta ang mga Pilipino ng iba't ibang pagkain tulad ng inihaw na karne at mga kakanin. Nang dumating ang mga mangangalakal na Tsino at tuluyan na tayong sinakop ng mga Kastila, unti-unting nagbago ang kultura ng pagkain sa ating bansa. Dagdagan ng mga sangkap, paraan ng pagluluto, at mga pagkaing mabilis ihanda at kainin habang nagtatrabaho o naglalakbay. Sa panahon ng kolonyalismo, lumaganap ang mga naglalako ng pagkain sa mga lansangan at palengke. Para sa mga manggagawa at karaniwang mamamayan, ang murang pagkain sa kalsada ay naging mahalagang bahagi ng araw-araw na buhay. Pagsapit ng dekada 1950 hanggang 1970, lalo pang umunlad ang kultura ng street food. Dahil sa kahirapan at kakulangan ng mga mamahaling sangkap, natutunan ng mga Pilipino na gawing masarap ang mga bahagi ng hayop na madalas itinatapon lang noon. Dito sumikat ang isaw, Adidas, Betamax, Banana Q, Kwek-Kwek, balut at iba pang pagkaing simbolo ng pagiging malikhain at matipid ng mga Pilipino. Hindi lang sila pagkain. Bahagi sila ng mga alaala ng kabataan at pang-araw-araw na buhay ng milyong-milyong Pilipino. Sa kasalukuyan, patuloy na umuunlad ang street food ng Pilipinas. Mula sa simpleng kariton hanggang sa mga night market, dinadala nito ang kulturang Pilipino sa mas maraming tao sa mundo. Dahil sa bawat tusok ng isaw, bawat higop ng sabaw ng balot at bawat kagat ng banana Q, hindi lang tayo kumakain. Tinitikman natin ang kasaysayan, pagkamalikhain at pagkakakilanlan ng sambayanang Pilipino. Ako si Anino, and don't forget to follow and subscribe.